Kahapon, nag-independent ulit ako eh. Umalis ulit ako sa mayorya kahapon. Bago na nga ang ano mo eh. May partido ka ng bago, di ba? Anong partido? May partido na vote. Hindi, dati pa yun. Ano Dati pa pa yun, oo. Pero ibig sabihin, nung pumasok si Speaker Bogie D, kaya lang naman ako naging majority because I supported his speakership. No? So yun yung reason kung bakit naging part ako ng majority. But I did not accept any committee, even membership. Pero kahapon, kausap ko si Speaker Bogie, sabi ko, I still fully support you, but I think I can do my job better sa pag-scrutinize ng budget process kung maging independent ako. So kahapon, umalis ako sa mayorya at nag-independent ako. Kung ihambing po, ano po ang komento ninyo sa leadership ni Speaker Bogie D kumpara doon sa dati? Siyempre it's better, di ba? But there's still room for improvement, di ba? There's still room for improvement. Ako sasabihin ko, mahirap din yung katayuan ni Speaker Bogie D. Wala naman siyang napalit doon sa committee chairmanships. Okay. Yun pa rin yung inabutan niya. Yung deputy speaker, siguro 3 lang yung nadala niya. Karamihan doon pa rin sa former speaker, di ba? Dapat yung bigyan mo siya ng free hand to choose the deputy speakers. Of course, ang excuse nila doon is party allocation yon. But he has to have a free hand to choose from that party who he is comfortable with na maging deputy speaker. Hindi pa pwede yung kung ano yung inabutan niya, yun ang binigay sa kanya. You're asking the President daw to order all government agencies to turn over evidence to the Ombudsman. Kayo ba'y naniniwala na may mga information pa rin that is still being withheld from investigators? No, I'm just saying na okay, nagsimula kasi yung statement ko na yan sa SONA eh. Di ba nung may sinabi si Presidente doon na masakit man, kailangan ipatupad yung ano. Para sa akin, medyo hindi ako satisfied dun sa statement na yun. Kasi di ba pag ini-iniksyonan tayo at sinabi mo sa nag-iniksyon, masakit, ano ibig sabihin nun? Huy, hinay-hinay o bunutin mo yung karayom. So it sends mixed messages. No? Number 2, bakit ang dami speaker, sabi niya former speaker, bakit hindi mabanggit yung pangalan na yung dating former speaker, Martin Romualdez? Napinsan ko. Di ba? Kahit pinsan ko yan, kung ano yung dapat niyang panagutan, dapat niyang panagutan. Pero ang sabi nila, para sa kanya, sa isang tulad niya na lagi umiiwas sa conflict, malaking bagay na raw yun. Yes, I understand. I know his personal character. But yun sinasabi ko lang yung point of view ko. Pangatlo, So kulang pa yun sa inyo yun? kasi di ba, kung sinabi masakit, anong naramdaman nung ibang nakapaligid? Sasaktan mo yung Pangulo? Okay. Di ba? Okay. Pangatlo, ang sinasabi ko, nakita naman natin, bakit pag yung kalaban ng administrasyon, hindi lang yung ombudsman ang gumagalaw, buong iba-ibang departamento ng gobyerno, naghahanap ng ebidensya para dun sa kalaban. Bakit dito kay former speaker, meron bang kahit isang department na nagsasalita? Dati si Sec Vince nagbigay ng ebidensya, di ba? But I'm sure there are other departments na may alam. So, mas maganda kung sinabihan niya na lahat ng pwede niyong itulong sa ombudsman ay itulong niyo. Di ba? So, para sa akin, parang magkaiba lang yung standards dun sa kalaban sa politika na pagkalaban sa politika, yung buong executive branch nagbibigay ng ebidensya. Dito, pag si former Speaker Martin Romualdez, parang si Ombudsman Remulla na lang sige, bahala ka na dyan kung ano mapulot mo, di ba? Nag-press ko naman kanina, tuloy-tuloy lang din investigasyon. Sino? Ongoing. Ang Ombudsman. Hindi, wala akong issue kay Boying. Ang sinasabi ko lang, hindi niyo siya tinutulungan. Kumbaga sa ikaw na lang bahala. Parang pinabayaan niyo siya mag-isa na maghanap ng ebidensya. Pero doon sa kalaban sa politika, madaming kumikilos, lahat tinutulong. Yun lang naman yung akin. And the sad part about this is, whether we like it or not, is pag hindi nakasuhan ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, ano maiisip ng tao? Baka nga may hawak siyang alas. Baka yung sinasabi niya na he will not go down alone at yung sinasabi niya na marami siyang alam, kaya hindi siya tinutuluyan, di ba? So yun lang yung akin Because if we want people to trust government again, kailangan talaga mahuli yung pinakamalaking isda.